Oh no! Bata ka pa nga pero ang adult na ang bills na binabayaran mo. Yan ba ang sitwasyon mo? Sa episode na ito, we're gonna talk about the 7 pitfalls with Gen Z with regards to their money and income. Hi there, this is Kitan, your pambansang world coach. Usapang Gen Z po tayo. Dito yung mga tao na pinanganak from 1997 to 2012. Kaway-kaway mga dyan, more or less around 11 to 26 years old. At syempre, pag pumasok ka ng mga 20s, malamang kumikita ka na. Pero marami tayong pattern na nakikita po sa Gen Z. Pero I don't like to generalize this. Pero may mga iilang tao yung nagkakaroon ng tinatawag live for today, ignore tomorrow. I know, there are sometimes exception to the rule. Kaya nga tatanungin kita, if you are part of the Gen Z movement, ask yourself, kampante ka ba ngayon sa kita mo? Mas nag-improve ba ang buhay mo o mas humirap ang buhay mo? Isipin po natin to. Siyempre, kumikita ka na, 20 plus ka na, may freedom ka na, may choice ka na. Pero always remember, with freedom comes the word called responsibility. Hindi porket may kita ka, coffee dito, travel doon, upgrade dito, 'di ba? It feels good, it looks good, pero yung bank account naman minsan umiiyak. Hindi naman masama na bumili as long as may ipon. Hindi naman masama mag-travel as long as naka-budget. Hindi naman masama na mag-upgrade as long as plinano. Kung baguhan ka lang sa pera, mahal na mahal kita, kaya I want to tell you this in love. Maaari na may ginagawa ka ng mga pitfalls for Gen Z with regards to money na hindi mo napapansin. Mag-check lang tayo. Pitfall number 1, maaari na ginagawa mo, you treat culture over savings. Ano ibig sabihin po nun? Nagiging kultura na po yung mag-enjoy, magkaroon ng YOLO mentality, 'di ba? Aanhin mo yung kinikita mong pera, 'di ba? Para mag-enjoy ka. Bakit? Madadala mo ba sa hukay? Again, I have no problem with enjoying. Ang problema kasi yung ginagawa mo kasing treat ang default mo sa buhay. Yung parang deserve ko to, 'di ba? At saka sinasabi mo justified Konti lang naman yan Pero yung konti, pag inaraw-araw mo, dumalaki siya. Like for example, bakit masaba ba kung magmi-milk tea ako, magkakape ako araw-araw? Let's put it at 100 pesos na lang. Times mo ng 20 days, di ba? Kung magtatrabaho ka, di 2,000 a month. Times 12 months, that's 24,000 pesos a year. So imagine mo, yung sa drinks mo pa lang, 24,000 na yan. Kung titignan mo, 100 a day, bali wala. Pero pag minultiply mo in 1 year, napakalaki na po yan. Diba? I'm not saying that you don't drink. Instead of probably every day, every other day. So, instead of 24, you cut 50%, may 12,000 ka. Kaya nga sagutin mo to. Last week lang, reflect ka. Mas marami ka bang ginastosan na treat sa sarili mo? Or mas marami kang ipon? Pitfall number 2 na hindi mo napapansin as a Gen Z, yung buy now, stress later. Travel now, pulubi later. Kape-kape now, pulubi later. Sa totoo lang lalo na meron ng mga electronic money, tapos meron ng credit card. Ang daling-dali ng mag-swiping na hindi mo mararamdaman, dumadaan sa palad ang pera. Reality is this, hindi ka naman gumagastos dahil gusto mo lang gumastos Gumagastos ka minsan dahil nagkakaroon nga tayo ng tinatawag na FOMO mentality, the fear of missing out. Or if not naman, naiinggit ka. Or if not man, feeling mo left behind ka. Aminin man natin hindi, we all have that feelings. Kaya nga, always remember, walang masama na bumili as long as afford mo. Pero kung gagamitin mo ang credit card mo, kahit patay tayo dyan, kapatid, you're exchanging short-term pleasure for peace of mind. Kaya tatanungin kita, anong mas mahalaga sa'yo? Masaya ka ngayon, pero mawawala ang peace of mind mo? Or magiging responsable ka ngayon, pero may peace of mind ka pa? Pumili ka. Pitfall number 3 na hindi mo napapansin na nagagawa ng mga Gen Z. Aesthetic over future. Ay, gusto ko magandang buhay, gusto ko magandang bahay, gusto ko magandang vibe. Diba? Walang mali doon. Lahat tayo gusto niyan. Pero kung nauuna yung gastos mo kesa sa kakayanan mo, ay nako. Yung mukha kang successful online, pero poor ka naman offline. Diba? Grabe. Yung mukha kang mayaman sa labas, pero pakiramdam mo, mahirap ka talaga. Mas mahalaga pa ba sa'yo yung tingin kaysa yung talagang laman ng bangko mo? Alam mo, hindi ko makalimutan na sinabi ng nanay ko, aanhin mo ang bago mong cellphone kung wala kang ipong. Diba? At ito hindi yung sinasabi talaga ng iba, hindi na real talk yan. And let's go to pitfall number 4. Pitfall number 4 ng Gen Z with regards to money, yung side hustle chaos. Hindi ka naman tamad, diba? Sobrang sabik ka nga Kaya nga maraming mga Gen Z talagang ang daming ginagawa. Reseller, nag-affiliate marketing, nagsa-social media, nagko-content creator. Naku, daming ginagawa. Oo, pero yun yung problema. They are a jack of all trades, master of none. Bakit ang hinahabol kasi kita?
Di ba? Pagod ka na, pero wala ka pa rin resulta. And exactly, that is also what happened to me. Ganun na ganun ako dati. Lahat ng pwedeng kong kitain, pinapasukan ko. Pero ang ending, mas maraming nalugi kaysa kumita. Kaya nga, if you want to check, may isang side hustle ka ba na talagang natapos? Or panay umpisa, walang tapos. So, are you still here with me? If you are still here with me, type I am here sa comment section para malaman ko. And I hope that you are enjoying this session of ours. Pitfall number 5 na po tayo ng mga Gen Z with regards to money is what we call as comparison addiction. Yun. Hindi ka naiinggit dahil masama ka. Naiinggit ka dahil tao ka at marupok ka. Alam mo, lahat po tayo Even me, grabe, hanggang ngayon tinatamaan pa rin ako noon. Pero yun nga, aware ako na may problema doon. Kaya kung feeling mo lagi kang kulang at lagi mo kailangan talaga patunayan ng sarili mo, ay nako, alam mo mangyayari niyan. You are just chasing the wind. Mapapagod ka. Bakit? Kahit tinamaan mo na, o sige, inabutan mo na yung tao, kunyari kumikita siya ng 100K, tinapatan mo na, alam mo ang problema, may kumikita ng 1 million a month. O tinamaan mo 1 million, o may kumikita ng 10, nako, walang katapusan to. Kaya nga, alam mong ending, napapagod ka lang sa buhay, walang contentment. Kaya ang tanong ko sa iyo, I want you to check yourself. Mas sinusukat mo ba yung sarili mo sa bilis ng iba kesa sa sariling pace mo? Pitfall number 6 of Gen Z with regards to money. Ito, takong big fat lie ito. Bata pa naman ako. Ayun. Enjoy lang. Hindi mali mag-enjoy. Ang mali, hindi ka nag-uumpisa. Okay lang mag-enjoy pero mag-umpisa ka pa rin. 'Di ba? Mag-umpisa ka mag-ipon, mag-umpisa ka mag-invest, mag-umpisa ka magnegosyo. Future waits for no one, 'di ba? Ang future you ang nagbabayad ng saya ni present you kung ikaw ay pabaya. At dito po nagkakamali ang karamihan na bata pa mindset. And last but not the least, yung lack of financial planning for the future. Alam mo, hindi ka naman tamad di ba? Wala ka lang talagang clear vision of your future. Wala kang life plan. Sa totoo lang, kung titignan po natin ang Gen Z, ang tatalino ngayon, ang gagaling ngayon, especially with technology, hindi ka naman kulang sa opportunity. Alam mo, kulang mo? Vision. Yes, kikita ka, pero paikot-ikot lang. Yes, you are drifting, but you are not living. Kaya nga kung may makakausap ka na future self mo ngayon, proud ka ba sa ginagawa mo ngayon? Yung ginagawa mo ba makakontribute ba sa'yo sa future? Mga kaipunaryo, especially yung age na Gen Z at kung may kalala kayong Gen Z, remind them na hindi kayo kulang sa opportunity, kulang lang kayo sa clarity. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng clarity, kapatid, with regards to your finances, meron kami isang money management system na tinatawag nating CHIP method. Itong CHIP method na ito will help you design your money management system. If you want to know more about the CHIP method, just type CHIP in the comment section and I will send you more information. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Alin sa 7 pitfalls ang pinakatotoo para sa iyo? Kung tinamaan ka, sana magising ka. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.